Ang nakakatakot na nabulgar mapatungkol kay Dan Fernandez, kaya pala galit na galit sa mga Duterte. Kaya naman pala galit sa Duterte to nung mayor pala siya, isa pala siyang dating naku, grabe. Talagang nabisto na ang baho ng mga congressman. Marcoleta may maanghang na banat sa mga congressman doon sa Quadcom laban sa mga Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV, nga po pala isa sa mga Banateros Brothers. Umiitim-itim yung ngipin ko Ayan, may itim-itim siyang lumalabas Bakit? Why? What are you doing to myself? Ay, papa-English tuloy ako. So eto na nga, pag-usapan natin itong mga banateros. Grabe to. Noong nakaraan, ang mga nabunyag ng mga baho, yan kaila Kimbo, si Kimbo na dating teacher na ngayon ay multi-billionaire na. At ngayon ang isang bishop na merong na isang multi-billionaire na rin na si Abante, hanggang sa nadamay na dyan yung mga young guns, yung mga lalong na si Paduano na talagang lumabas na isa palang dating NPA. So ngayon eto nga si Dan Fernandez ang sumunod. Gago! Grabe to. Kaya naman pala galit na galit sa mga Duterte. Isa din pala siya sa tinamaan Alam nyo, magugulat kayo dito sa ipapakita ko, pero syempre sa huli ng video natin yan At eto, pag-uusapan din natin tong maanghang na banat ni Marcoleta. Kinundi na ang Quadcom sa hearing ng Duterte, kinampihan ng mga Duterte. Alam nyo, ito kagaya nung sinasabi ko patungkol dito kay Marcoleta, ay iilan na lang ho sa mga katulad niya, na iilan na lang ho sila dyan sa gobyerno na ginagampanan ng kanilang talagang prinsipyo at hindi sila nagpapadala sa pera. Katulad niya ni Cardema na di umano ay papatalsikin na sa komite. Naalisin na sa komite itong si Cardema tapos mapatungkol dun sa mga binitawan niyang salita at sinabihan ngang bastos ng ibang mga congressman. Pag kinampihan mong Duterte, ang tawag na sa'yo, bastos. Ganun ang kalakaran ng ngayon House of Representatives. Pagkakampi ka ng Duterte, sasabihan kanila bastos or tawag dito, bastos or against gobyerno. Ganyan yung bansag ngayon kapag tawag dito, kapag isa kang kakampi ng mga Duterte. Pero yun nga, ang kinagandahan nga doon, mga kabiyaya, mga banateros, kasi nga sa likod ng talagang alam na natin na halos lahat ng mga nakaupo sa gobyerno ay against sa mga Duterte, mapa Senado at sa tawag dito sa Kongreso, lalong-lalo na dyan sa Kongreso, puro bataan ni Tambayan. Diba? Puro mga baby crocodile yan. Nakamakailan lang ay nilitsyon ni PRRD. Gago! Nilitsyon ni PRRD lahat ng mga buhaya dyan. Mapagurang man or young gun. So ito nga, nakakatuwa nga dahil may may katulad dito nila Marcoleta, nila Cardema na talagang alam nilang tama at mali at talagang alam naman din nila kung ano yung kailangan nilang gampanan sa kanilang trabaho kasi nga nanumpa sila Pag ikaw kasi isang politiko at nanalo ka at naihalal ka bilang kung saan anumang posisyon, anumang distrito, anumang lugar, talagang may susumpaan ka na dyan na tungkulin at kailangan mo yun kailangan mo yung gampanan dahil pag hindi mo yung ginampanan talagang makakatikim ka ng sermon ng taong bayan. Katulad nga nito nila Marcoleta na napakaganda dahil hindi natin akalain na talagang may kakampi pa pala ang mga Duterte. Sa totoo naman ito, lahat naman ng halos lahat dyan sa
politics ngayon, na nakikita nyo mga mukha dyan, puwera lang sa mga Makabayan Block. Noon pa mang kontrabida na yan sa mga Duterte. Yan sila Risa at si Trillanes, yung mga NPA dyan, talagang kontra na sa mga Duterte yan. Pero yung mga yan, katulad niya, nila Barbers, nila Abante, nila lahat yung mga congressman halos dyan, tsaka sa Senado, yung mga kakampi ng ano yan, mga kakampi ng tawag dito ng mga Duterte yan. Kaya lang naman nila ginagawa yan ngayon dahil wala na silang mapakinabangan sa mga Duterte. Tapos na yung pakinabang nila doon. Kaya nandiyan na sila sa nandiyan na sila sa tawag dito, nandiyan na sila sa gobyerno ngayon kasi napapakinabangan nila. Una, absuelto sila sa mga kaso na meron sila. Pangalawa naman, absuelto sila malaya silang mangurap. Nung panahon kasi ni PRRD, hindi lang naman adik ang najeta, pati yung mga kurap ng mga politiko najeta din. Diba? Gago! Maraming sinagasaan talaga nung panahon ni PRRD, mapa drug lord, mapa malaking sindikato, mapa politiko ng mga drug lord at politikong mga kawatan ng kaban ng bayan. So marami yan, kaya ngayon nagtutulong-tulong sila para pabagsakin or gantihan ng mga Duterte. Yan naman ang dalang din naman ang purpose niyan. Ang ano nga lang dito, medyo maganda na rin tong ginagawa nila kasi sila mismo yung sumisira sa kanila. O bakit ko ba nasabing sila sumisira sa kanila? Biruin mo, sa dinami-daming problema sa bayan, nakatuon lang kayo sa mga Duterte. Diba? Anong iisipin namin? So iisipin namin ay talagang talaga kayo sa mga Duterte, yan talaga yung hangarin nyo, yung talagang pabagsakin lang sila. Diba? Wala nang ibang iisipin yung taong bayan kundi yun lang. Katulad nito eto nga, mapunta nga tayo dito. Nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Hiningal ako. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Hiningal ako, guys. So, mayroon pag walang exercise, di pa ako pwede mag-exercise ngayon kasi may mga tahi pa tayo. No? Sa mga nagtatanong bakit napa-operahan ako, may mga nagko-comment pa, may almoranas daw. Di meron kasi akong mga kuntil. So yung kuntil nasa mga masiselang bahagi ng katawan at yung pinakamalala yung nasa singit ko. Na nagbasketball ako at na-infection na maganang sobrang laki at ayun pinaoperahan ko na. Para wala nang sagabal. So ito na, pag-usapan po muna natin tong sinabi ni Marcoleta mapatungkol sa Quadcom sa hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So panoorin natin to. Matapos ang naging hearing kahapon ng dating Pangulong Duterte na siyang sinamahan pa ng kanyang anak na si Vice President Sara, talagang makikita mong full force ang mag-ama. At kahapon nga ay ating napatunayan na talagang walang pwedeng makagiba at makasira sa mga Duterte. Ngayon naman ay hindi na rin nakapagpigil si Congressman Rodante Marcoleta. Ayon kay Congressman Marcoleta, ay ngayon lamang nangyari ito sa kasaysayan ng House of Representatives na ang pag-uusisa sa isang krimen ay bakit nangyayari sa Kongreso. Ito ay dapat sa Piskalya, sa Department of Justice, na kahit kailan ay dapat hindi ginagawa ngayon ng Kongreso. Ipinamukha ni Congressman Marcoleta na ang dapat ginagawa ngayon ng Kongreso ay investigation in aid of legislation. Ang ginagawa na ngayon ng Kongreso ay hindi na pag-legislate, kundi pagtutugis na sa mag-amang Duterte. At ipinamukha pa ni Marcoleta na mayroon talagang pagkukulang ngayon sa Kongreso. Hindi, yun naman talaga. Totoo na may sinasabi ni Marcoleta dito eh. Diba? Dapat nasa age, yung legislation, anong tawag doon? Nakalimutan. Pero ngayon ang ginagawa ng mga Kongres ay tugisin ang mga Duterte at
balahurain ng mga Duterte sa mata ng mga Pilipino. Yun naman talaga. So walang pangit doon, no, na hindi walang pangit doon sa sinabi ni Marcoleta na kasi baka mamaya may magkomento na naman. Tama naman yun. At ang nakapost pa sa kanyang Facebook, Congressman Dante Marcoleta on Quadcom. Ang ginagawa ng Quadcom ay pag-uusig na lang sa isang tao. Tinutugis nila ang mag-ama. Lahat ng panahon, lahat ng resources ng House ay napupunta na sa Quadcom. No. Ang tanong, ito pa pinakamasakit dyan. So lahat ng resources, lahat ng ginagastos dyan, halimbawa yung mga ginagastos dyan sa hearing na yan, ang masakit pa dyan, pera pa natin yun. Hindi nila pera yun. Oo, kaya may karapatan din tayo. Kaya minsan nabubuisit ako doon sa sinasabing, katulad ng sinabi ni Abante na parang ano daw siya, sinisiraan daw siya ng mga Duterte vloggers, ng mga trolls daw kami ha. Trolls daw tayo. Trolls may mukha nga eh. Oo, na sinasabi niya na sinisira daw yung reputasyon niya. Alam mo, ito Congressman Benny Damani Atras Abante. Hindi kami sumisira ng reputasyon mo. Ikaw ang sumisira ng reputasyon mo. Dahil kung inaayos mo sana at pinag-iisipan mo bawat binibitawan mong salita dyan sa hearing, hindi masisira yung reputasyon mo. Yun eh. Kung halimbawa napapanood mo to, kung kami naman hindi na wala kaming personal na galit sa iyo. Ang amin lang, ayusin mo yung mga sinasabi mo. Na sana yung mga pinapayo mo at mga sinasabi mo sa mga nakakaharap nyo dyan sa hearing ay nakikita din namin sa iyo. Katulad lang yung pagiging makajus mo. Hindi namin nakikita sa iyo yun. At wala kaming balak na makita sa iyo yun dahil kapag pinakita mo sa amin yun, hindi rin kami maniniwala dahil ganyan ka na eh. Diba? Kaya kung sinasabi mong sinisira yung reputasyon, hindi ka namin sinisira, ikaw ang sumisira sa reputasyon mo. At ito naman, patungkol nga dun sa ginagastos ng kada hearing na yan sa 2 tao lamang sa mag-amang Duterte na ginagastosan ng gobyerno sa pamamagitan ng pera natin, ayan ano gusto niyo pa rin ba ituloy? Kaya minsan taka ako dun sa mga Pilipino na tungtuwa sa hearing. Hindi nila alam pera natin yung ginagastos dyan. Kung yung pera na yan na ginagastos sa kada hearing, kung ginagamit yan sa mga katulad yung mga nasasalanta ng bagyo, napakalaking tulong ho niyan. Napakalaking tulong ho niyan ganyan na yung pera dyan. O eto, sabihin na natin, kada hearing 10 million or 5 million ang ginagastos sa kada hearing. Sabihin na natin ganun. Halimbawa lang. So yung 5 million na yung kung ibibigay mo yun sa isang lugar na nasunugan, sa isang lugar na nasalanta ng bagyo, sa isang pamilya na namatayan or nawalan ng pamilya, diba sana, napakalaking tulong ho nun. Napakalaking tulong nun para sa kanila. Kaso kung ganyan ng ganyan, puro lang kayo quadcom, puro lang kayo hearing at nang makikita namin dyan, ang pinag-uusapan nyo lang ay mga Duterte na halos dinaig nyo na yung korte kung manghusga kayo sa mga Duterte, kailangan na yung stop talaga. Ako, hindi na ako pabor na makita ko pa ulit si PRRD sa hearing dahil nasabi niya na yung mga dapat niyang sabihin. Saka ito, dito tayo nagkatugma mga banateros. Kagaya ng sinasabi namin, paulit, nasabi na ni PRRD yung mga kailangan niya sabihin dyan sa hearing niya, nasabi niya na sa Senate hearing. So ano pa ba yung sasabihin niya? Sabi ng mga congressman, iba daw yung sa kanila. 20,000 question pa nga daw, sabi ni Dan Fernandez. Ngayon, anong pinagkaiba? Halos parehas lang. Diba? Ang pinagkaiba lang, dahil yung mga pagmumukha nila. At talagang, alam nyo, pabor na pabor to bukod sa sinasabing may bayaran daw na nangyayari dyan sa kada hearing na ito. Wala man tayong pakialam dun eh. Basta ang pera na yun, hindi galing sa kaban ng bayan, wala tayong pakialam dun. Ang ano dito is yung nai-expose kasi sila, double purpose to eh. Bibayad sila, kung di umano, na po-promote sila or na-expose sila. Alam mo naman, lahat naman yan eh, tumatakbo yan eh. At tatakbo yan sa midterm election, tama ba?
mga candidates yan, kaya talagang gustong-gusto nila yan, pabor na pabor sila dyan. Kaya nga dito sa sinasabi ni Congressman Dante Marcoleta, talagang napakatotoo nito. A potential alliance of mentor and protege. Editorial, Tio Moreno. In 2016, during the first year of former President Roddy Duterte, a coalition comprising mainstream media outlets, paid partisan journalists, political adversaries, influential figures, enablers of mga kaliwang grupo, and members of the Liberal Party orchestrated a well-coordinated campaign with the explicit aim specific Forward natin, drastic instances of financial English kasi. Ayoko ng mga English. Ito, panoorin natin to. Yung pagbubullying, pang-aapi at panggigipit sa mga Duterte, mararamdaman nyo galit ng Pilipino sa halalan sa Mayo. Hindi, ito dyan medyo sana nga may magkaroon ng solid na suporta ang mga Duterte supporters. Sana nga, sana. Dahil alam naman natin, lahat na nakukontrol nila. Kitang obvious na obvious naman Alam naman natin na nakukontrol nila lahat. Pati, kaya yung butuhan na yan, maaaring makontrol din nila yan. So ngayon, kung magkakaisa ang bawat Pilipino at hindi na kaya, kasi katulad nung kay PRRD, dinaya rin yun. Yung pagtakbo niya ng presidente, hindi lang yun ang boto ni PRRD. Talagang dinaya yung kaso na sobrang solid at sobrang daming bumoto kay PRRD bilang presidente, kaya hindi na kinaya ng pandarayan. So dito, totoo naman to mararamdaman nyo to talaga sa Mayo, itong galit ng yung ginagawa nyo sa mga Duterte. Mararamdaman nyo yan sa Mayo sa botohan. Huwag lang magkaroon ng dayaan. yung pagbubuli nyo sa ganon, para nyo nang binuli ang Class DE. Tuwi mong iniipit ang isang Duterte, nararamdaman yun ng ordinaryong tao kasi sila, iniipit na sila buong buhay nila. Ngayon lang sila makakahinga na, may champion kami. At yan champion na yan, pinasalamat nila ng 6 na taon na nanungkulan sa kanila. Siguro ang masasabi ko lang, maghintay ho tayo sa darating na Mayo. Ang Pilipino, maaring tumatahimik, ang Pilipino nagmamasid. Pero pagdating sa Mayo 2025, mararamdaman po natin ang galit ng isang Pilipino na niwala sa leader na inyong binababoy at binabastos. Ito yung sinasabi dito ni Ma'am, nakalimutan ko pangalan nito. Basta si Professor to si Professor Luchica ba? Basta yun na ngayon. Hindi, ito kasi kadalasan ang iniisip ng gobyerno o iniisip ng mga anti-Duterte, kapag siniraan nila ang Duterte, maraming maniniwala sa kanila. Hindi nila alam na yung ginagawa nila mas lalo pang minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Hindi ko nga alam kung gaano sila katanga Binibigyan nila ng sandamakmak na exposure, kung di ba ako nagkakamali, binibigyan nila ng way or ng daan ng mga Duterte para lalong mahalin ng taong bayan. Ito totoo yan kasi tingnan nyo, yung ginawa ngayon, yung ginawa nila kay PRRD, may mga nagalit ba ng mga Pilipino? Meron, siguro yung mga trolls nila. Mas lalong minahal si PRRD, mas lalong minahal ng taong bayan ng mga Duterte dahil dito sa pinaggagawa nila. Kaya nga ako para sa akin sariling opinion, pabor na ako Sige, walang yain nyo lang ng walang yain ng mga Duterte. Kayo rin naman ng babalikan ng karma niyan. Kayo naman ng babalikan ng galit ng taong bayan niyan sa ginagawa nyo sa kanila. Yun, ganun at ganun pa rin yan na kahit anong sira nyo dyan, AJK Warondorks, maraming pinatay, kahit ilang libong pinatay dyan, yung taong bayan pa rin na magdidesisyon at yung taong bayan pa rin ay hindi naman bulag-bulagan niya at bingi-bingi na hindi nila alam. Marami nga nagsasabi, halos yung mga matatanda napaka-safe nung panahon ni PRRD.
Eh nung panahon ngayon, tingnan nyo, halos ang dami ng batang nawawala. Yung mga adik, yung mga kabataan pa. O, diba? Yung mga pusher, mga inutusan magbenta ng shabu, yung mga bata. Eh nung panahon ni PRRD, nawala naman yan lahat. Ngayon, nagbalikan na lahat. Kaya nga, sa totoo lang, nawalan ng saysay yung sinimulan ng mga Duterte na linisin at baguhin talaga ang Pilipinas. Nawala talaga yung Kaya nga siguro naman mga kababayan ko sa darating na 2028, alam na natin kung sino iboboto natin. No? At ngayon talagang ito na yung pinaka-aral sa atin na huwag tayo basta-basta magpapaniwala sa mga mabulaklak na mga salita. Dahil simulat sa poll, si PRRD nung nangampanya yan, maraming nagagalit yan sa kampanya, may mura pa eh. Diba? May mga ganun eh. Tsaka kakaiba yung ni PRRD. Hindi siya yung todo yung iba na katulad nila Marcos, nila etong si mga dilawan na todo. Hindi po gamit na gamit ang salitang kabataan, kababaihan, para sa bayan, para sa ikakaunlad ng bayan. Anak ng teteng, ilang beses na kayo nakaupo dito sa gobyerno, hindi na maumunlad ng bayan. Hindi pa umupo mga Duterte, hindi namin mararanasan yun. Kaya yun, ito, nasilip lang natin to at mapunta na tayo dito kay Dan Fernandez. Mapunta na tayo dito kay Dan Fernandez. Ito kasi yun, nasan yung kay Dan? Dito muna tayo, Matapos lecturean pa raw ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, former actor turned politician Congressman Dan Fernandez tinawag na wala raw hiya ng maraming netizen. Saan ka raw ba nakakita na ang dating aktor pa raw ang nangaral sa prosecutor, mayor at dating presidenteng si Rodrigo Duterte? Yun na nga yung masama dun no? Ay mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung kinakagalit ni Dan Fernandez sa mga Duterte Magugulat kayo dito. Papasilip ko kaya sa inyo saglit. Ito. Ay hindi na. Basta about sa droga Ay, nakakabobo lang talaga din isipin na isang mayor, isang attorney, isang abogado, isang dating congressman, dating presidente, ang tuturuan ng isang artista na nagmula sa pagka-mayor at naging congressman. Ganun kalala ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Kasi isipin nyo maigi kahit na ikaw yung may kapangyarihan dun, ikaw yung batas dun sa isang pagpupulong, hindi mo pa rin, wala ka pa rin karapatan na para turuan at manduan yung ganung tao na katulad ni PRRD. Kasi hanggat hindi mo na dadaanan yung pinagdaanan ng isang tao, hanggat hindi mo nagawa yung nagawa niya, wala kang karapatan na para pagsabihan yun. Totoo yan. Hindi ko naman siya dinadown ng gusto si Dan Fernandez, no? Hindi ko rin dinadown na porket artista lang siya. Ito sa totoo sin, pag artista, mataas ang tingin natin, di ba? Pero katulad niya ni tignan nyo na lang si Senator Robin. Never nagsalita si Senator Robin ng mga ganitong pahayag ni Dan Fernandez. Although totoo naman magkaiba sila, nandun na tayo sa point na yon. Pero kung iisipin nyo maigi, sino ka para magsalita kay PRRD ng ganyan? Nilecturean mo yung dating Pangulo, isang attorney, isang dating congressman, dating mayor. Ano ka? Matapos ang naging hearing ng Quad Committee kung saan patuloy na dinidinig ang mga aligasyon patungkol sa di umano'y extrajudicial killing sa panahon ng dating Pangulo. Hindi raw makapaniwala ang maraming nakapanood ng hearing na ito kung saan tila sinusubukan parang usoplahin ni Dan Fernandez ang mga nooy paliwanag ng dating Pangulo kung bakit naaayon sa kanyang polisiya ang pagpapatupad ng drug on war. Sa kanyang naging speech, sinabi mismo ng dating Pangulo na tila wala raw sa lugar ang ilang mga lawmaker o parte ng Quad Committee na siyang kine-question ng kanyang polisiya kung bakit nito pinatupad ang kontra-illegal na droga. Sa kanyang naging pananalita,
Sinabi mismo ni President Duterte na aakuin niya ang lahat ng mga di umano'y ibinibintang sa kapulisan na nangyari sa kanyang termino, maging ang pagpatay raw sa mga di umano'y inosenteng tao. Nabwisit pa ang maraming netizen sa Santa Rosa representative na si Dan Fernandez nang tila ipamukha raw nito sa dating Pangulo na nagsisinungaling si President Duterte nang sabihin nitong wala raw siyang pamasahe pabalik-balik sa investigasyon ng Quad Committee, pero ngayon ay may 1 milyon daw itong ibibigay sa mga pulis na nawalan ng trabaho dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Bobo. Sorry, bobo ka lang kasi kaya hindi mo na-gets. Alam mo niya, napakasimpleng logic nun eh. Kaya siya magbibigay. Ito kasi yan eh, logic. Diba hindi na siya presidente? Diba may ibang presidente na ngayon? So bakit kailangan si PRRD pa magbibigay ng 1 milyon na yun? Sa madaling salita, parinig yun. Or isang kalampag sa gobyerno na mas intindihin ng gobyerno yung mga kapulisan kesa sa mga katulad niyong mga politiko. Yun yung ibig sabihin ni PRRD doon. Tingnan nyo, isipin nyo maigi. Wala siyang pamasahe, diba? So ano yung may ibibigay niya doon sa kapulisan? Eh di wala. So nakakahiya naman sa gobyerno, lalong-lalo na kay Presidente Bongbong Marcos, na yung dati pang Pangulo ang magbibigay ng pera sa mga kapulisan. Hindi mo na-gets yun, Dan? Gago! Yeah, ito, napakasimple nun at marami pang pwede mong gawing analisa doon sa sinabi ni PRRD na yon. Yan kasi hirap sa inyo eh. Hindi nyo masyadong pinag-aaralan at pinag-iisipan yung mga ibinibitawang salita ni PRRD. Sasabihin nyo, sinungaling. Totoo naman sinasabi niya. Ang kanyang pera na lang, yung kanyang retirement fee. Oh. So, yun nga eh. Sinabi mo na nga eh, nanggaling na sa bibig mo na wala nang pera si PRRD. So ano yung bibigay niyang pera doon? So sa madaling salita, gumising ang gobyerno, gumising ang presidente na asikasuhin niya ang mga kapulisan. Sa totoo nawalan na ng nung panahon ni PRRD, mga kapulisan, mga kasundaluhan natin dito sa Pilipinas, alagang-alaga yan. Ngayon napapabayaan na sila. Totoo yan. Ngayon napapabayaan na sila. Kaya nga nasabi ni PRRD yun. No? Ngayon, eto, kung magbibigay man ng 1 milyon si PRRD, pera niya yun. Pangalawa, hindi mo pa rin siya matuturing na sinungaling. Sa halip nga, dapat mo yun eh, kahangaan mo yun. Dahil kahit hindi na siya ang presidente ng Pilipinas, mas inaalagaan niya pa rin ang kapakanan ng mga kapulisan. Kaya ang tanong, yung presidente nyo ba, ginagampanan ba yun? Yun eh. Yun eh. Yung presidente ba ginagampanan ang kapakanan ng mga kapulisan at kasundaluhan? Logic lang, Dan. Kung talagang meron ka nun. Pagsupalpal sa kanya ng former president, mukhang hindi raw naiintindihan ng attorney Google na si Dan Fernandez ang kanyang ibig sabihin. Dahil kung ikukumpara raw attorney Google? O Congressman Google? Talaga, sa yaman ng mga kongresista, mas mahirap raw talaga ang dating Pangulo. Ngunit kung ito naman ay para sa mga kapulisan na nagserbisyo sa kanyang termino, gagawin niya raw manghingi sa iba't ibang tao, matugunan lang ang mga pangangailangan nito. Isa pang kabobohan. Ito ay naku po, ewan ko ba, ang mahirap lang magsalita eh. Ito pa, isang kabobohan, Dan. At sa mga supporters ni Dan dyan. Sa mga kabobohan dyan na hindi mo naisip, mas mahalaga pa pala sa'yo yung dumalo or yung 1 milyon, mas mahalaga pa pala sa'yo na yung 1 milyon na yon ay gamitin ni PRRD para sa mga kapulisan. Or mas mahalaga pa pala sa'yo na gamitin yung 1 milyon na yun, na gamitin sa pamasahe, sa hearing na ninyo, na paulit-ulit at napakawalang kwenta. Mas mahalaga pa pala sa'yo yun. So ibig sabihin, katulad ka rin ng presidente mo, na walang pagmamahal sa mga kapulisan natin. Ganun pala. Ang galing mo. Dito na raw napikon at hindi nakasigot si Dan Fernandez na siyang hanggang ngayon pinagpepiestahan ng maraming netizen.
Narito panoorin ng full Ito, speaking of pinagpepiestahan, ito yung sanhi niyan. Bakit naging ganito si Dan Fernandez? Ito, pakita na natin, ha? Okay, yan. Kung makikita nyo, dito tayo. Yan. Bali, ito ito, source ang nag-post po nito ay hindi tayo. Ang nag-post po nito ay DYRD, buhot ang kasatigan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Eto, no, breaking news. Ito, August 7, 2016. Yan, 2016 po. Lakihan natin. Yan. Yan, August 17. May kita nyo na yan, nasa araw natin. Lakihan mo yung araw natin. August 7, 2016. Ang post na ito. Breaking news. Duterte names officials allegedly involved in drug trade. Eto listen below are all the official as read by Duterte. So ngayon, sino ang isa sa mga officials na involved sa drug trade? At dito sa baba, makikita natin ang pangalan, hindi na natin malakihan, ang pangalan Mayor Vicente Amante, San Pablo City, Laguna. So sino tong Mayor Vicente Amante na to? Na naging mayor ng San Pablo, Laguna. So eto, katandem ni Dan Fernandez, nasa narcolis ang asawa. Ngayon, eto, nagain ng Certificate of Candidacy para sa posisyon ng gobernador ng Laguna si Congressman Dan Fernandez, habang ang dating aktres na si Jem Castillo ang katandem niyang vice governor, asawa ni Mayor Vic Samante ng San Pablo City, Laguna. Wala na, kaya naman pala. Si best friend, so kaya pala medyo nagagalit si dahil involved pala to sa dating Vicente Amante. Post po ito ng DYRD Bohol, ang kasaligan noong August 7, 2016. So ito, baka kami magsabi, bakit naman nadamay dyan si Dan Fernandez? Hindi ka naman katulad yan kay BP Sara, di ba? Kay Marcos. Di ba? Pinamukha sa atin ni Marcos na best friend niya si BP Sara. So siyempre dito kasi posibleng hindi alam ni Dan Fernandez na may record na ganito si Vic Abante. At asawa niya pa yung tinandem, di ba? So, malabong walang alam. So, tingnan naman natin yung komento ng mga netizen dito. Tingnan natin. Okay, play natin to. So, walang komento dahil walang masyadong komento, marami lang nagalit, no? Oo, maraming nagalit. So, yan po yun, no? Yan po yung sinasabi na kaya naman pala galit na galit itong si Dan Fernandez dahil dito sa issue na to. So marami pa dyan. Alam naman natin na maraming mga congressman dyan na involved sa ipinagbabawal na droga. Marami din yan mga congressman na may mga kaso. So ngayon kasi hindi yan lumalabas dahil kakampi nila ang gobyerno. Gago! So lalabas at lalabas din yan balang araw. No? Sabi nga nila, panahon lang yan. So panahon nila ngayon, so susunod na panahon din naman ng mga Duterte. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa mga napanood nyo at na-reactionan natin video at issue tungkol sa politics world, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin po yung join button at ang ating super thanks. So, maraming salamat. Mega live shoutout sa lahat ng hero abroad and mahal naman natin mga senior citizen, at mega live shoutout sa Alegre and Eagles Group, especially to Mandaluyong Batch. Yan, may live shoutout mga kuya ate, no? Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.
Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.